Inabot niyo ba yung telepono na may party line? Inabot niyo ba yan? Diba? Naangat yung telepono, ay, ginagamit ko ng party line. Diba? Angat mo na naman, ay, ang tagal. Hello, party line? Kanina ka pa? Oo, baka pwede ibaba, paggamit naman. Boy, wala na tayong ganun ngayon. Na inabot ko pa nga ho yung panahon ng mga pocket bell. Yung mga people. Oo, pager, di ba? Titignan ko yun, hinahanap ka ng misis mo. No? So, ano ba ibig ko sabihin? Malayo na ang tinakbo as far as communication is concerned. Diba? Tapos nagkaroon tayo ng tinatawag ng mga fax machine, email, di ba? Mga ganyan na, no? At ang pinaka-matindi dyan, lahat ng yan, inilagay na sa cellphone. Email mo na sa cellphone. Pagtawag, pag-text na sa cellphone. Ha? Pati yung mga negosyo, yung transaction mo sa mga bangko, di ba? Nasa cellphone. Kaya ngayon, mas mahalaga ang cellphone kaysa sa misis mo. Naiwanan mo yung misis mo, abihan mo na siya, susunod din yan. Pero pag naiwanan mo ang cellphone mo, hindi ka mapapagalit. Tama mo ba? Ayan, okay. So, ano mo ibig kong sabihin, minamahal ko mga kapatid? Ang problema po ngayon is because efficient na ang communication natin, ang dami ng kalaban ng boses ng Diyos. Tama ba? Lumaki ho ako panahon ng Marcelo eh. Inano din may Marcelo ni Marcos? Ha? Ang television station noon, dalawa lang o tatlo. Tama ba? Di ba? Channel 9, yata, Channel 4. Siniquester pa yung iba. Di ba? So, ngayon, ang hirap matawag, ang hirap marinig ng tao, ang tinig sa pagtawag ng Diyos, dahil ang daming kalaban ng Diyos. Ang daming kakumpetensya ng Diyos. Number 1, kakumpetensya niya, yung mga gawain natin sa bahay. Bakit hindi ka nakapunta sa meeting? Sinamantala ko yung pagtirik ng araw, aking nagsampay. Diba? Bakit hindi ka naka-attend? Eh kasi nag-alaga ako ng... So, yung mga bagay na yan, hadlang sa pagtawag ng Diyos sa ating paglilingkod. Kung minsan ang hadlang at ang kalaban ng Panginoon ay hindi naman mahal sa buhay, kundi hanap buhay. O bakit hindi ka naka-attend? Ba't di ka nagpunta? Ba't di ka naka-serve? O bakit nagpapapalit ka ng schedule? Naku, kasi may trabaho ako, may overtime kami. Kung ano nangyayari is, the priority now lies with everything that we are doing other than serving the Lord. Napansin niyo? Kung meron akong extra time, maglilingkod ako. Pero kung busy ako, maghintay muna kayo dyan. Yan po ang ating pinakamabigat na kalaban ngayon. Ilang oras ang inuubos natin sa simbahan maglingkod, pero ilang oras ang inuubos natin sa social media. Alam niyo, may research ha? Ang research ng IBM ay ganito. Attention span. Attention span. Ang goldfish, alam niyo goldfish? Yung nasa aquarium, di ba? Goldfish. Ang attention span ng goldfish ay 9 seconds. Pag tinitigan mo yung goldfish at tumitig siya sa'yo, kaya niyang tumitig sa'yo ng 9 na segundo. Ganon. Ang tao, ang attention span ngayon, 8 segundo lang. In a matter of 8 seconds, lilipat na yung isip niya, dadako na yan sa ibang lugar, magwawander na yan. Kaya ako binabanggit, kasi alam ko, na habang nagsasalita ako rito, merong iba iniisip, ano oras kaya hihinto si brother? May gagawin pa kasi ako sa bahay. Tama hindi?
sandwich. Wala naman siguro iseserve na tanghalian dito, magluluto pa ako. So, habang nagsasalita si brother, ang iniisip ng mga tao yung mga, you are physically present, but mentally, may delikado yun. Hindi nyo maririnig ang tawag ng Panginoon pag ganoon. Amen? Kaya napakalaga that your mind and your attention should be where your body is. Di ba iniisip, naku, naisarap ko kaya yung grip kung lumabas ako kanina. So, nabunot ko kaya yung ventilator at baka mag-init. You know what I mean? Ang dami-daming laman ng ating kukote. That is why our attention span, according to the research, is only up to a maximum of 8 seconds. Ayan, diba? At yung ating generation na, pansinin nyo mga cellphone. Ha? Ganun lang tayo. Oh? Ayaw. Oh? Oh? Di ka abuto ng 8 seconds eh. Another discussion, another topic na naman yung pinag-uusapan doon sa hinaharap natin. Tama? And that is why, even when God calls us, God is limited to a span of 8 seconds. Nakakalungkot. Tama po ba? So, ang ating pong pag-uusapan ngayon pa lang mo mag-uumpisa. May lakad po ba kayo? Kaya naman, hindi kayo nagmamadali. Mga alauna, okay na kayong pakawalan. Kaya, may sundunan ako. Sus, matiwasan na buhay ito. Kaya nga ba sinasabi ko, kung gusto mo makonsume, sa parokya ka maglingkod. So, ano ba itong pinasok ninyo? So, my discussion will help out in trying to understand the calling of God and the ministry that you are in. Diba? Ministry. Pakiulit nga po. Ministry. One more time. Ministry. Ministry. Pag sinabi niyo pong ministry, isa lang ang ibig sabihin niya. Service. Pag sinabi mong service, ang ibig sabihin ay ministry. Pag sinabi mong ministry ay service. Ayan. Kaya pag sinabi mo, ako'y mag-ministry, ako ay magsa-service, that is one and the same. Pareho lamang po yan. Now, the point is this, tayo po ay tinatawag ng Panginoon. Tama ba? Calling, we are being called. What is a calling? Let us define. A calling is an invitation of one lover to his partner to respond and to follow. Kita niyo to? Napakaganda na yung mga ventilador. Napaka-efficient ng palipad. Hindi, okay na po. Okay na, bayaan nyo lang. Ilalayo ko na lang dito. Kaya, para hindi masyadong tangay ng hangin. Ano pong gagawin natin? Akala ko dodolate ko sa misis ko. Handa ba kayo idolate ito? Hindi, dito lang. Mabuti na yung tapat. Ang pagsasabi ng tapat, iya, hindi ako, ipatong nyo lang, hindi nyo pwedeng kunin yan. Anyway, marami pong salamat at ito'y mabigat-bigat. Yan. Okay, now, that being the case, ilipit natin to. Ang calling po, balikan ko yung definition natin ha. Ito ay isang pang-anyaya na isang umiibig sa kanyang partner to respond and to follow. Okay? When you are being called by God, you are being called by the greatest lover of all. When you are being summoned by the Lord, you are being given an assignment by the Creator of the universe. Amen? And who is the greatest lover of them all? Jesus is the greatest lover. And what is our proof of His invitation? Ang pruweba na kanyang pang-anyaya, makita natin sa Mateo 11:28. Ano po sabi diyan? Come to me! Halika kayo! Kung ano-ano pinagagagawa nyo eh. Puro konsumisyon tuloy ang inyong inaabot. Puro problema tuloy ang inyong hinaharap. Come to me. All of you who labor and are overburdened, and I will give you rest. Napansin nyo, ako po'y lumaki at nagkaedad ng ganito.
Pero hindi ko nakita sa ating mga magulang at narinig ang salitang stress. Nung araw pa narinig yung stress na, hindi, ang narinig ko, pagod ako. Pagod. No? Mainit ang ulo ko. Mga ganyan. At konsumisyon. Nakakakonsumi. Pagod ka, di magpahinga ka. Konsumi ka, di magpalamig ka. Pero yung stress, di ko narinig yan. Kasi, ang tao ngayon, kaya lagi nai-stress mo kayo? Nai-stress kayo? Ha? Napapagod, di ba? Pero yung stress, alam niyo yung stress? Ito po yung isang bagong term. Why? Kasi ang tao hindi na marunong magpahinga. Ano ang pahinga nyo? Uupo? Uupo tayo, magpapahinga, kukunin sa cellphone. Makikinig doon o manunood ng katakot-takot na mga fake news. Manunood ng teleserye. Ang panonoorin naman ng drama. Naku, i-stress ako, manood nga ako. Panonood drama, iyakan ng iyakan, iyak ng iyak. Pagkatapos ng programa, mas masaya pa siya bago siya nanood. Hindi ka mo umiiyak bago ka nanood, iyak ng iyak. Hello? Ang mga kalalakihan tayo, ano gusto natin panoorin? John Wick. Bakbakan ng bakbakan mula ang umpisa hanggang kadulo-duluhan. Ganyan tayo na. Pagkatapos sa palabas, buti tapos na. Kaya napansin nyo, hello? Kaya napansin nyo, pag nagpapamasahe kayo, ano sabi ng masahista? Ma'am, ang dami nyo hulamig. Eto, lumalagot ito, tok. Bakit? Na-i-stress ang mga tao. And mind you, sisters and brothers, kaya ho tayo tinatawag ng Panginoon ay sapagkat nais niya tayong bigyan ng tinatawag na kapahinahan. Rest. Unfortunately, a lot of people have a misconception. May mga maling pananaw. Ang akala, kapag tinawag ay bibitawan ng kayamanan, kaya marami tayong fears, maraming difficulties. Naku, pag tinawag ako ni Lord, lalo na pag nag-serve ako sa parokya, ang daming hirap niyan. Nakakapagod yan. Di ba? Or sometimes we doubt our own abilities to be able to deliver. Alam niyo, nung ako'y nasa Quiapo Church, di ko kayo maniwala. Ako'y nag-receive ng 3 death threats. Minimum, yun lang yung alam ko. Hindi ko pa, meron pang nag-tip sa akin, bakit? Kami kong kalaban dun eh. Nung dumating ang being an administrator and formator, ang unang-una kong naging kalaban ay manghuhula. Yung dumating ako, ang manghuhula, nasa loob ng simbahan, nasa likuran. Gawin mo, nagsisimba ang mga tao, pagkatapos magsimba, pupunta doon sa likod para magpahula. Aba, sinabihan ko lang, ng security guards, tanggalin lahat ng mga hula, hindi na sila pwede yan. Lumipat naman. Bago sila sa gilid ng simbahan. Abay, nandun pa rin. Pinuntahan ko ang mayor, sabi ko, mayor, hindi ko pwede na, wala tayong magawa kasi yung labas ng simbahan, hindi nila property. At ang manghuhula pala, now listen to this, yung mga manghuhula, may permit pala yan galing sa Department of Tourism. They are considered to be a tourist attraction. Ikaw ko mayor, hindi mo pwede na gano'n, labag po sa aming pananampalataya. Ilipat natin, saan natin ilipat? Nailipat ko po sila sa Mercury Drop. Doon pa rin, gano'n nga layo. Hello? Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin sa lang, maniwala ka sa mga mahuhulang yan. Hindi nga nila nahulaan, na ililipat ko sila eh. Ano mo ibig sabihin? Hindi mo madali. Kaaway mo na yan. Kasi apektado ang kanilang livelihood. Pangalawang kaaway mo, yung mga tindera ng sampagitan. Ha?
Yung tindera ng sampagita, magbebenta. Ilalagay yung sampagita sa mahal na pong Nazareno. Mananalangin, aalis. Meron kukuha, ibabalik doon sa tindera ng sampagita. Kaya yung sampagita, ikot ang ikot. Ginawa ko ng paraan yan. Naku, dami na naman magagalit. Buti siya nyo walang ganyan eh. Mapayapa dito eh. Wala nga ako nakita. Tigita ng kampo ko eh. Pampalaglag. Hindi ko yata napuntahan niya. Mas mabuti ka pa. Hindi, totoo po yun. Napakarami. Ang ibig ko pong sabihin ay, kapag naglilingkod ka, kasama yan. Kasama yan. Kaya nga po pansinin nyo, kapag nabibigyan ng assignment, tinatawag tayo maglingkod, maraming tao ang gumagamit nito. Ano yan? Basa. Sabay-sabay. Ano yan sa Tagalog? Dahilan. Maraming tinatawag ang Panginoon na gagawa ng mga dahilan. I'll give you one in scripture sa Biblia, ha? Marcos 10:17-23. Alam niyo na yan, ikikwento ko na lang ang pangyayari. Hello? Pero si Jesus papunta ng Jericho. Naglalakad siya kasama ang kanyang mga disipulo nang mayroong isang bulag sa gilid na sumigaw. Ay, bulag sa gilid na sumigaw. Nang mayroong isang binatilyong mayaman na sumunod sa kanya. Naalala niyo yun? Tinanong, Panginoon, paano po ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Nakuha niyo yung istorya, nalikuhan niyo na. Ano sabi ni Jesus? Bago yung bentahan. Kayo, magmamadali kayo eh. Bentahan agad yung pinag-uusapan. Ano sabi niya? Ano ba ang mga utos? Ikaw lang ang magulang, huwag magnakaw, huwag mga alunya. Puro wag yun eh. Wag. Amen. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Ang sabi niya sa Panginoon eh, mula pa hong bata, lahat ko ng banggit ninyo, yan po'y nagawa ko na. Ba'y natuwa ang Panginoon? Di ba? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, isa na lang ang kulang mo. Isa na lang. Kumpleto na ba? May kulang pa? May kulang o wala? May kulang! Pag ikaw ba ay kulang, papasok ka na sa langit? Abay, may kulang yung paano papasok sa langit ko. Amen? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ibenta mo, humayo ka, ibenta mo ang iyong mga aliyan na yan, ibigay mo sa mahirap, and then you come, follow me. Ano nangyari? Bago nalungkot, ang lalaki ay tumalikod. At sa kanyang pagtalikod, siya ay nalungkot. Ang sabi ko ng Biblia, nakikinig ba kayo? Tingnan nyo ko. Ang sabi ng Biblia, and he walked away sad. Ulitin ko yan. And he walked away sad. Bakit? Ang sabi ni Jesus, tingnan yung sequence. Benta mo, bigay mo sa mahirap, sama ka sa akin. Ayaw niya. Kasi siya napakayaman. So, ang sagot niya, no. No, I will not do it. No. Ang nagsasagot kay God ng no will always walk away sad. Tandaan niyo po, that is the equation of life. When you say no to the calling of God, you will walk away sad. Because God is the one who invites so that you and I will have fulfillment in the ministry. You see? Yung sinabi sa kanya, huwag kang ganito, galang magulang, basic yun. Yung huwag gagawa ng masama, basic yun. Tingin sa akin. Yung hindi gagawa ng masama, para sa lahat yun. Basic. Pero sa mga gusto sumunod kay Jesus, aangat ka. You will go. You will sell. You will give. Kayo, tinawag kayo doon sa mas mataas. Hindi doon sa wag. Kaya nga maraming tao, ano ang dialogue?
wala naman akong ginagawang masama. Wala kang ginagawang masama. Eh, wala ka rin naman ginagawang mabuti. Kayo po, tayo, tinawag to go, sell, and give. Go! Pumayo tayo. Sell! Hindi naman nakakahulog kayo, benta mo yung kayamanan mo. Ang ibig sabihin, be detached from the riches of the earth and give your time, your talent, your treasure to God. Basic, we go higher level. Yan po ang mga lingkod. Higher level of calling. Yung mga disipulo nga handang ibigay pati buhay nila Alang-alang sa kanilang paglilingkod Tama po ba? Alam niyo, nung marinig ko ito, minsan isinero mo ng isang preacher, nung ako'y bago-bago pa sa Ridmuan, lagi ko naalala, never say no to the calling of God. Hindi ko pinangarap na maging speaker o maging lay preacher, hindi ko pinangarap yan. Nung araw, ang pangarap ko, dalawa lang. Simple lang ang buhay ko Ang pangarap ko lang ay magkaroon ng maraming pera at magkaroon ng maraming asawa. Yun lang. Parang pangarap nyo rin yan. Hello? Kaya po, ako'y galing sa isang magulong sitwasyon. May edad na ako nung mag-asawa ko. May edad na ako, 18. Di ba may edad yun? Ay, mas matanda ako na pang-asawa ko, matanda na. 16. Ano ba ibig kong sabihin? Puro kaguluhan. You know? Nung tinawag ako ng Panginoon, naramdaman ko yung mga pagkukulang ko, kasalanan ko, mga bisyo lahat, na binitawan ko and everything, lahat yung pinatawag ng Diyos. Kaya naging aktibo ako sa aming komunidad para maglingkod. Ang trabaho ko pa noon ay general services. Kami nagsiset up ng mga sound system, etc. Pero, nung ako po ay sumama sa isang outreach, specifically nandun kami sa Santa Rosa, Laguna. Akalain niyo yung speaker ng seminar na yun, yung panghapon na speaker, huwag ko kayo mag-alala, sister, meron po ako niya. Nandun niya. No, maagap si sister. Ventilador, tubig, pera. Magkano ba natin ba isasanglayan? Biro. Biro lang, sister, biro lang. Asa na ba ako? Ang Laguna kami, nasa Laguna. Kalahin yung speaker ng hapon, di dumating. Kami yung music ministry. Ang sabi sa amin, yung speaker, hindi darating. Ikaw, pwede kang pumalit. Ikaw, pwede kang pumalit. Ikaw, pwede kang pumalit. Nung tumapat sa akin, nanatili sa isip ko, do not say no. Or you will walk away sad. Sabi niya, ikaw, brother, pwede kang pumalit. Sabi ko, yes. Nung ako nagsalita, yung mga tao iiyakan Bakit? Bumaba din pa lang ako, yung may iyak na ako. Sa takot, hindi mo darating yung speaker, kaya ako muli na ganyan na dito mo. I said, yes. Even when I thought I cannot do it, I said yes. Why? Because I do not want to walk away sad. Marami dito, sabihin mo, sister, pwede naman ikaw mag-opening prayer. Ako. Si ano na lang, magtuturo pa lang, iba yan? Yes or no? Yes! Yung mag-ako, ang ibig sabihin no. Brother, pag ready na ako, kailan ka ba magiging ready? In this time. Huwag mo nang ginagamit, gasgas na linya in this time na yan. Yung time na ikaw ay inanyayahan, that is the time that you are ready. Yes. Kaya pag binigyan na assignment, ready, yes. Do not make excuses. Alam mo, pagkatapos ko
from now, we have an outreach. Ikaw ang magbigay ng topic ng God's love. Ha? Sabi ko, ikaw muna. Yung kanina, share ako ng buhay ko, yung God's love, that's preaching. Ayaw mo ba? Naku na. No, you will walk away sad. Sabi ko, ang problema ko ganito, I don't want to say no, pero ang problema ko is baka yung makikinig sa akin, antukin, mabore, umalis. Ako dahilan hindi natapos ang seminar. Sabi nila, huwag kang mag-alala. Hindi aalis ang mga makikinig sa iyo. Paano na sigurado? Kasi doon tayo mag-outreach sa Quezon City Jail. Talaga di alisin ang bilang eh. My very first talk happened at Quezon City Jail 32 years ago. And I have never stopped talking mula noon hanggang ngayon. Sa awa ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Kaya huwag kayong sumasagot ng no. Di ba? Pag kayo ay tinawag, binigyan ng assignment, ano sagot? Yes! Ano sagot? Yes! Yan ang magandang sagot ng marami sa umpisa. Tapang-tapang mo mag-yes-yes dyan, ha? Bakit? Natinig ko kanina, sabi ni Michelle, sabi ko ni Father, yung gagawin natin ay 3 taon. Hindi ba kayo ginabahan? 3 taon yan? Ha? Ano ba out na? Tignan nyo, ha? Magaling tayo sa umpisa. Magaling tayo umuo sa umpisa. But somewhere along the way, sometimes we lose this sense of calling. Nawawala. Nawawala yung dating sigla. Nawawala yung dating zeal. Yung dating energy. Paano mo malalaman? Nawawala na energy mo para maglingkod? Ito, common denominator ng marami. Basa! Reklamo ng reklamo. Ano daw? May meeting daw. Meeting na naman? Anong oras yan? Sabi, 8:30. Ang aga-aga. Pusundo ba ako ng apo? Ano ba hindi ko sabihin? Maraming naglilingkod. Hindi naman humihinto. Naglilingkod pa rin. Pero sa likod ng kanilang paglilingkod, ay wala na silang joy. Gagawin pa rin yung trabaho, pero mabigat na sa kanilang dibdib na ginagawa ang kanilang trabaho. Eh, hindi ba yung walang joy at saka yung sad, pareho lang? Ang mabigat, wala na nga siyang joy, nagdadamay pa ng iba. Oh, diba? Yung hindi naman nakakaisip ng mga gano'n natin, oo nga. Maraming nagseserve sa parokya na poposes. Tignan niyo yung katabi niyo. Tignan niyo. Palakpakan nga muna natin ang Panginoon. That is why, sisters and brothers, pag pinag-usapan ko ang mga bagay nila, minsan, nakakalungkot isipin na ang paglilingkod na yung pabigat na lang sa buhay niya. Parang isang gawain na lang na, okay, gagawin ko. Minsan, darating dito, may meeting, mag-serve. Ano maririnig ko? Kung hindi lang ako talaga ang naatasan na, hindi ako pupunta ngayon. Di ba ilang buwan na lang, matatapos na rin yung term ko. Yung iba naman, di naman kapag-hintay. Di ba sa katapusan, magre-resign ako. Magre-resign, bakit? Nag-apply ka ba? Narinig niyo naman yung mga linya niyan? Kapatid, mag-isip mabuti. Because you will always need to go back to what? When we
say no, you walk away sad. Oo, pagod. Oo, nahirapan. Pero pag uwi mo, after doing the ministry, ano nararamdaman mo? Fulfillment. Fulfillment. Sabi ni Michelle, Brother Vic, ganito, ganyan, pwede ka bang maimbitahan? Saan? Antipolo. Ano oras? But if I said no, will I feel the joy that I am feeling right now? Of course not. Balita ko, daming inihanda, nagtumba ng baka. Kaya yung babae baka. Ay, tatayo mamaya ulit. Ano po yung ibig ko sabihin, sisters and brothers? On the onset, it's going to be difficult. But you just keep on going. Alam niyo po kasi kaya marami ang bumibigay somewhere along the... Kasi yung pag-uumpisa para sa lahat yun. But to finish the race is reserved for the saints. Handaan niyo po yan ha. To begin is for everybody. But to finish the race is reserved for the saints. Ito pong pinasok ninyo, alam niyo ba, kaya nga ang bungad ko sa inyo, alam niyo itong pinapasok ninyo? Itong pinasok ninyo ay isang proseso. Pakiulit? Ang pagtawag ng Diyos is a process that you and I will go through. And it begins with the process number 1. Stage number 1. Basa. Wow, daming tao dito sa Antipolo, ikaw ay nandito. Ano nangyari yung kapitbahay mo wala, ikaw ang nandyan? Sa tingin mo, sister, bakit ikaw ang nandito at hindi ibang tao? God's calling. Sister, pinili ka. Sa tingin mo, bakit ka pinili? Nakita ang magandang bagay sa'yo. Bakit ka ang pinili, sister? Siguro ikaw ay karapat dapat. Kayo po ate, sister. Bakit kayo ang pinili? Dami eh. Bakit hindi yung kapitbahay o pinsan mo? Bakit ikaw ang pinili? Kasi lagi ka nandyan. Sister, kayo po. God's plano ng Diyos. Kayo po, sister. Willing to accept. Kayo po. Bukas na loob ang pagtanggap. Di ba natin natin ha? Game na kayo? Kaya kayo ang pinili. Ano chosen? Because you are, why were you chosen from all the rest? Makinig ha. Kaya kayo pinili kasi may nakita ang Diyos sa inyo na hindi nga nakita sa iba. That's true. Amen? Ang sabi ng teacher ko, nung araw ako elementary, magbibigay yan ng report card. Lahat ng classmate ko binibigyan ng report card, papipirmahan ng magulang. Yung sa akin report card, di binibigyan. Ang sabi ng teacher ko, I want to talk to your parents. Ama, sabi ng nanay ko, ano na naman yung pinagagawa mo? Sa tutahan ng nanay ko. Alam niyo, taon-taon yan. Quarterly yan. At taon-taon. Isa lang sinasabi ng teacher. Alam niyo, Mrs. Pestana, ang anak niyo yung matalino naman. Kaya lang po yung anak niyo napakadaldal. Madaldal po mo. Hello? Nakita ng Diyos, si Victor, madaldal. Yang kadaldalan niya, gagamitin ko. May nakita ang Diyos sa atin, hindi niya nakita sa iba. Tama ba? Kaya nga po kayo ang pinili. Kung baga sa Ensimada, ikaw ay espesyal. Meron kang kesong pula sa ibabaw. Ay, kesong pula.
Queso de bola sa ibabaw. Ayan, di ba? Hello? O, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Di ba mukha yung semada? Nakakain ng sandwich yan. Okay. Hello? So, tuloy natin ha. Ang unang proseso, kaya tayo makakasama yung araw na ito. Kasi pinili mo tayo eh. And that is something of a privilege because that's not something that goes for everybody. Sa dami-dami ng mga taong dito, ikaw ang pinili. Ngayon, na nandito ka at sumagot ka ng oo, you enter the second process, which is the process of invitation. Ngayon ka pala niya aanayaan. Will you follow me? Ano sagot mo? I will follow me. Sigurado kayo? Will you follow the Lord? Yes! Sigurado kayo niyan? Yes! Amen? Amen. Kasi pag inanyayahan ka ng Diyos, hindi siya nagbibiro. Amen. Kasama niyan, aside from the difficulty, kasama niyan ang persecution. Kasama diyan ang kumisan, ang kasama mo pa ang hindi mo makakasundo. Naalala ko, mga lector commentator, kailangan niya may training. Responsorial pa sound. Hindi pa sound ako, sorry. Responsorial plasma. Ang plasma. This is the word of the Lord. Meron kaming lector, alam sabi, this is the end of the world. Loko to. Tinapos ang mundo. Hello? Kaya nga meron mga training. Kaya may mga retreat, may recollection, may formation. Hindi pwede area lang ng area. Hindi porke busy, tama ang ginagawa. Di ba? Busy nga, dami nga sir, mali-mali naman. Kaya sumakit na ulo ko sa mga taga-Parao. Pagkatapos sa mga atong ma-assign sa Quiapo, nalipat kami sa Divine Mercy ng Mandaluyong for about 3.5 years bago nagkasakit at tuluyan na mayapa yung aking boss. Okay, magtakin mo. 8 plus 5, 13 plus 3, 16. Ang exposure ko sa parokya ay nasa 17 anyos. About 17 years. And even until today, I go to different parishes to conduct retreats and recollections and seminars. Ano po ibig ko sabihin? Hindi ho ganun kadali. That's why we need to hone our craft. We need to make our gifts more pleasant to the people that we are serving. Amen? Okay. So, ngayon, pinangyayahan ka. Pinili ka. Ngayon ka palang tatanungin, will you follow me? Ano sagot? Yes. Will you follow me? Yes. Papasok ka ngayon sa ikatlong stage ng iyong paglilingkod, which is a covenant. Ang ibig sabihin yan, hindi ubiruan yan. When you say covenant, ito po ay isang kasunduan. Di ba? Parang kung sa panahon ng mga araw ng kalayaan, meron tayong tinatawag na mga blood compact. Kung inaabot nyo si Rogelio de la Rosa at si Carmen Rosales, nandun sila sa likod ng puno ng mangga, uukit sila ng puso, ilalagay yung mga pangalan nila. At magtatanong ng babae, di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal. Ano sagot ng lalaki? Hindi irugtong hanggang sa parang gusto ko mag-Samson ngayong araw eh. Hello? Yan din ang tanong ng Diyos.
Sabi ni Father, ito oras ninyo, ito araw ninyo, ganyan, ganito, ganyan. Sabi niya naman, opo, Father, opo, Father. Ito, tanong, di ka kaya magbago? Okay. Alam mo, minsan naalilahan nyo naman ako, mag-video ka na lang tayo. Amen? Natandaan, huwag magbabago. Ha? Maraming balakid, pero huwag magbabago. Sabi nga, hindi, o Diyos ko, hanggang sa libingan. Alam niyo po, kung minsan hindi mo masabi, ako ay nagbigay ng isang recollection sa POEA more than 10 years ago. Pagsakay ko ng kotse, ako lang naman mag-isa, pagsakay ko ng kotse, naramdaman ko, nagsikip ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Alam ko na, atake yun. Iminaneho ko yung sarili ko hanggang makarating po ako. Awa naman ng Diyos sa ER ng ospital. Umabot naman. Binalagbag ko na lang dyan. Pasok ako sa loob. Sabi ko doon sa nurse, heart attack, para alam na nila yung protocol. Kaya, awa naman ng Diyos, na-survive ko. Ang ibig ko sabihin, ang masamang damo, na-survive ko naman yun sa awa ng Diyos. Ano po ibig ko sabihin? Kaya ako, sa paglilingkod, hindi po kinaglingkod ka, walang problema. Pag naglilingkod ka, dumadating yung mga bagay na kung minsan hindi mo malubos maisip bakit. Di ba? Pero ang maganda sa pagsapit ng mga pabigat na ito, ng mga pasaning ito, ang pangako ng Diyos ay hindi naman kita mapabayaan. You know, long and short of the story, I underwent a heart bypass operation. I had 5 coronary blocks in my heart. Ang next problem is pambayad. During the time, I need to raise 1 million pesos. Alam niyo po, making a long story short, lumabas ako ng ospital, sobra ako ng 25,000 bayad lahat. Because my God is a faithful God. My God is a God who provides, and my God has nothing impossible to do. Sabi ng doktor ko, Sir, kailangan mo mag-physical rehab. Okay. Paano po yun? Para ma-restore mo kagad yung movement mo, confidence and all. So, ako po ay nagpa-physical rehab. So, pumunta ako doon sa counter. Magkano ho ang 1 month of physical rehabilitation? 25,000. Eksakto sa sumobra. Sabi ko, Lord, paano po masahe? Seriously, my point is this. Walang lingkod ng Diyos na pinababayaan. Amen? Magpakan natin ang kapatid. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, mula sa selection, sa invitation, and covenant, when we say yes all throughout the journey, ang number 4, now you are ready for the mission. You are ready for the mission. And you are ready for the mission. When you do the mission, you do not do it alone. Alala niyo si Lone Ranger? Dapat niyo ba yun? Lone Ranger. Kahit si Lone Ranger may assistant eh. Ang pangalan ng assistant niya? Si Tonto. Si Batman may assistant. Si Robin. Di ba may assistant ka man? Okay. So ano nangyari? Your mission should be coursed through the community. In your case, must be coursed through the parish. Tama? Ano ba ang mission natin? Abay, natural. Kung ano ang mission ni Jesus, yun din ang mission natin. We need to bring springs of hope, faith, hope, and love. Bakit? Yung mundong ginagalawan natin, hello? Yung mundong ginagalawan natin, tuyot. Tuyot sa pagmamahal. Tuyot sa pag-unawa. Tuyot sa
pasensya, tuyok sa generosity, tuyok na. So, anong trabaho natin? Ang trabaho natin ay magdilig. Tayo may dala niyan. Di ba? Sisters and brothers, ano nga ulit ang ating misyon? Kung ano ang misyon ni Jesus. Ano ang misyon ni Jesus? To announce the good news or the gospel. Hello? Ang dami na ho ngayon. Masamang balita. Kahapon ang sabi, magkakaroon na daw ng ceasefire. At Israel at Iran. Hello? Ngayon, may lumabas na balita. Ang sabi ng Iran, wala kami ginagayang pinapasok na kasunod. So, anong ibig sabihin? Maraming fake news. Maraming sad news. Di ba? Meron mga dumadalaw sa ospital. Imbis na pagalingin ng sitwasyon dinalaw, pinabibigat. Dadalaw sa ospital, wala na ang dala, kakainin pa yung prutas kung may sakit. At sasabihin ko sa dinalaw, huy, alam mo ba, ganyan-ganyan yung ikinamatay ng pulisan. Minsan tayo mga Pilipinong kakapal na, no? Hello? Pag dumalaw kayo sa ospital, kung wala kayong dala, mag-abot kayo. May na-hospital eh. Tama ba? Pero ipagpe-pray kita, ipagpe-pray kita. Lahat ng taga-parokya, pray lang. Walang tumulong. Yung pray, mahalaga. Pero yung tulong, mahalaga din. Ay, sus. Dadalaw sa namatayan. Oh. Hindi na nga nagapunoy, inom pa ng inom ng sesto. Maghahanap kayo. Wala bang kape? Ang kapal lang ako. Magaguloy ka muna. Ano ba mong kape? Yung iba, inuuwi pa ang Goldilocks. Bago na ito ng kape bukas. Maghatid naman tayo ng mabuting balita. Amen? Hello? Mabuting balita. Huwag na tayo magkalat ng masamang balita. May mga tao, pag nakausap mo, manlalata ka. O, pag nakausap mo, lahat ng masama at lahat ng mga reklamo niya sa buhay, ibubuho sa'yo. Uy, alam mo, ikaw maganda pakiramdam mo, pag-alis na, lupay-pay ka. Ano nangyari sa'yo? Hindi ko nga alam. Hello? Okay. So we are bringers of the good news. Amen? This is the end of the world. You think na commentator yun. Okay. Pangalawa, we need to be co-healers. Ang Panginoong Jesus nagpagaling ng mga may karamdaman. Yung pilay ay kanyang, diba? Yung bulag ay nakakita. Yung may sakit ay gumaling. Yung patay ay, yung buhay ay, saan nyo nabasa may pinatay si Jesus? Utang na loob kayo, gulo yung kausap niyo. Yung buhay ay binigyan niya ng bagong ano, kung pinatay mo kayo. Mga minamahal ko mga kapatid, uwi na ako, pagod na ako. Yeah. Oh, anyway, we should be co-healers, meaning, pinagagaling natin ang mga may karamdaman. Ano ibig sabihin nun? You pray over people who are sick. You go and visit them. Diba? Kaya ba na? Yes. Alam niyo, meron mo akong naipag-pray over na. 7 o 8, yung mga masundan ng bilang. Yung hirap magkaanak. May pray over, 8 na yung nabuntis. Pero wala akong kinalaman, ha? Pray over lang ako eh. Pero ito mga ito, delikado sa kanila yun. Mukhang mapalasik ito mga ito eh. Okay. Hello? Finally, at
panghuli, we are co-liberators. Pinalaya ni Jesus ang inaalihan ng masamang espiritu. E ano tayo? Exorcist? Hindi. Sa pagkahayag natin ng mabuting balita, pinalalaya din po natin ang mga taong nakatanikala sa buhay kasalanan. Amen? Okay. So, itong mission na ito, paano natin pinaghahandaan? Kaya ng binanggit ko sa inyo, pinaghahandaan yan, hindi larga lang ng larga. Tama po ba? Okay. Rundown lang ito, hindi ko isa-isahin na. Number 1. How do we prepare? Number 1, biblical study and teaching. Mahalaga, nag-aaral ng salita ng Diyos. At ang maganda dyan, marami ng platform na tayo ay makakapakinig niyan. Merong mga Spotify, merong mga podcast ng mga pari na nasa online. Mag-aral ha! Hindi sapat yung nandoon lamang binabasa at napapakinggan sa simbahan. Kulang po yun. Amen? Pangalawa, laging ang lakas ay iasa sa Panginoon. Huwag sabihin sa sarili, kaya-kaya ko na to. Hindi. Kailangan ang lakas mula sa Espiritu Santo. Bakit? Pag hindi, nadinig nyo ba yung salitang burnout? Mababurnout ka. Pangatlo, develop an attitude of reaching out. Ang bata, maliit pa lang, ang kinalakihan ay pansarili. Nakita niyo yung mga baby pag lumabas sa nanay nila? Ano yung tsura ng kamay? Nakabuka o nakasara? Nakasara? Wala pa ako nakita. Diba? Ano ibig sabihin? We have the tendency to always grab. Jesus always gives. So if you want to serve, no selfish person can ever serve efficiently. If we are people who are selfish, grab ng grab, ano pang pakinabang ko rito? You are in the wrong ministry. Because this is the ministry of sharing and giving. Amen? Okay, pangatlo, develop a quiet time with the Lord. That is your prayer time. That is non-negotiable. Mahalaga po yan. You have your quiet time with God. And finally, a regular participation in the sacraments. Kumpisal. Alam niyo, naalala ko, dumating po ako sa simbahan ng Quiapo, lahat ng organization. Pinasubmit ko, sino mga single? Binyag at kumpil, submit to the office. Sino mga may asawa? Marriage certificates, submit to the office. And I discovered, may mga nagsaserve, hindi Katoliko. You'll be surprised. Kasi sir, sa simbahan kaya ako hindi Katoliko. Brother, bakit mo pinag... Hindi, kaya ko inaalam para magkaroon tayo ng binyag ang bayan. Binyag ang bayan, libre. Kumpisal ang bayan. Kumpil ang bayan. Kasal ang bayan. Nilalagay ho natin lahat sa ayos. In perfect order. Iniaayon natin sa aral ng ating pananampalataya ayon sa mga sakramento. Amen? Yes. Alam niyo po, ang tawag ko dyan, we live to live. Umaalis tayo para mabuhay. We live to live. Tingin sa akin. Imagine niyo sa harapan ko ay mayroong plant box na may nakatanim na halaman. Binunod ko yung halaman. Question, masakit ba o hindi yun para sa halaman? Masakit. Maraming ugat ang malalagot. Kung minsan yan ang gagawin ng Diyos sa atin, bubunutin ka kung saan ka komportable. At saan ka ilalagay? Para saktan ka ba? Kaya ka binunod? Hindi. Kaya ka binunod sapagkat ililipat ka sa tabi ng batis. Doon ka itatanim. Para mas kinamatindi ang araw at tagtuyo, ikaw ay nadidilig ng Espiritu Santo. Hindi tayo maluluoy. Kaya nga ang sabi ni Pedro, Lord, alam mo, kami lamang ang hindi tumalikod sa iyo. Iniwan ka na ng marami dyan.
Kami, binitawan namin yung lahat para sa iyo. Parang nagmamalaki po eh. Nung naglingkod siya sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon ay ganito. Peter began to speak up. We have given up everything to follow you, he said. Yes, Jesus replied. And I assure you that everyone who has given up house, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or property for my sake and for the good news, etong bawi, will receive now in return 100 times as many houses, brothers, sisters, mothers, children, property, along with persecution. Hindi nawawala yan eh. And in the world to come, that person will have. Ano po? Walang talo. Yung binitawan mo, ibinalik sa'yo 100-fold. And best of all, you are bound for eternal. Kaya po, sa pagtawag ng Diyos, isa lang ang sagot. Ano sagot? Yes. Sa pagtawag ng Panginoon, yes lang ang sagot. So that you will not walk away. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Magandang umaga po sa akin. Yan, maraming salamat, Brother B. So ano, boto bang lahat? Ready lang na rin dito sa atin si Brother B? Yes! O diba? Dapat, diba? Kailangan talaga natin. Matadagdagan yung schedule mo, Brother B. Ano? Maraming pong salamat. I'd like to call on our PPC President to give a simple token of our appreciation to Brother B. po. Certificate of Appreciation is presented to Brother Vic Pestano, given this 25th day of June 2025, for your extraordinary contribution and meritorious service at St. Joseph Loreto Parish for our parish, pastoral council, ministry, organization, and community heads formation as resource speaker. We wish to extend our sincere gratitude. Reverend Father Ariel P. Celeste, OSJ, SJMP Parish Schools. Yan, salamat. Sister, lagi ka lang. Lagi ka lang. Sister Aida po. The favorite titas of all. Maraming salamat. So, pa-picture muna tayo ni Brother Vic. Dito na lang po kay Brother Vic para nandito sila. Dito ang picture. Ayun. At, opo. Sige po, picture muna po tayo kay Brother Vic. Si Father Azriel. Ito wait po, tawagin po natin si Father Azriel. Dapat talaga kay Jesus ang tingin, hindi sa akin.
Brother Vic again. May question po ba kayo? Baka po meron kayong question kay Brother Vic. Wala naman? I see ya. So maraming po salamat, brothers and sisters, for coming to our formation. Again po, baka meron pong dagdag na Ate Lucy, may paalala lang po for June 28, June 27. Pati June 27 po, mayroon po tayong maliit na handaan. Ngayon, makikisabay naman tayo sa ating, sa apostolado. So, mag-aagna lang din tayo. Simple lang po. Please take your seats first po. Mamaya na po mag-discuss sila. Bata patapusin po natin si Ate Lucy. Hihintayin po, pakihintay nyo lang po kung ano po yung mga announcement namin. Mag-uusap-usap po muna ang PPC para po mapagkasunduan namin lahat kung ano po yung aming ilalahad na mga plano, and then, of course, kailangan talaga tulong-tulong tayo. Cooperation. Ano mang mabigat, gumagaan pag lahat tayo tumutulong. Amen? Kaya sige po, wait lang po para doon sa ating 27 na yun. At kung ano man yung mga kailangan mga details ng mga paano mag-aabot ng tulong, yan ang mas din po yung ating share. Okay po. Thank you so much. Mitch, okay na.